MacArthur Clacker siya, second kalbayog to. Tapos, yung mga naging anak nito, nagpupuling winner, nagsusuperset winner. Magandang umaga mga kalapatis. Ako nga pala si Odi Menjola ng RY4 Loop and Game Farm. Mga kalapatis, kalaro, shoutout sa inyo. Yun, syempre bago ulit natin simulan itong video to, sir. Maraming salamat sa pagpapaunlak na makapag-loop busy sa'yo. Tapos syempre shoutout kay Boss Ronald Gonzales at syempre sa ating kalapatid Speeds. Yo, shoutout. Ayan mga kalapatid. Welcome kayo sa RY4 Loop. Ito yung nga pala yung design ng loop natin. So ito, ulitin ko sa inyo, ba't ganito design natin? So dito, ito yung entrance. Pwede mo isara yan. Tapos yung hen to, and cock. So hen and cock, sa labas yung patukaan, convenient ka, sa labas ka, hindi na kailangan pumasok. Tubigan sa labas. Tapos at the same time, pag nakawala dito yan, hindi makakalabas dyan kasi naka-double door. So yun ang design natin dito. Kaya left and right siya. Tapos sa bandang dulo naman, nandito yung mga noble cages natin. Para, ginawa ko, isang noble cage, pinatuwan ko ng tigi-isa sa taas. No? Para din yung space. Kasi ang ganda sa noble cage, yung space. Ayan. Pansin nyo dito, may mga halo tayo sa painuman. Matagal ko lang gamit yung multivitamins na yan. So, ito yung pang manok to na gamit natin. So, para sa akin naman, importante may multivitamins. Kasi ano yan kabuuan. So, yan, yung nilalagay natin dyan. Subok mo na yan, sir? Oo, subok ko na to. Kasi ito parang, meron na siyang electrolytes, meron ng konting probiotics, tapos meron syempre yung multivitamins, meron na rin siyang, basta halo-halo na siya. Kabuuan pang manok, ginagamit natin siya, anti-stress siya. Ilan taon mo nang gamit yan, sir? Tagal na. Kasi gumamanok din tayo. Since bumalik tayo, 2020, 2021, yun ang gamit ko. Kada, 3 times a week. 3 times a week. Sabado, Biyernes, saka Lunes. Tapos, sir, pwedeng makita pala yung pinakang ninuno mo ng ibon mo dito. Dit, kukunin ko. Ito. Ay, kukunin ni Sir Odi, mga kalapatids, yung kanyang pinakang ninuno dito sa loop. Pinagmulan ng mga winner, sir, no? Ito. Ito yung pinagmulan ng winner natin. Ito yung si RY4 Super ang pangalan niyan. Ito, mga kalapatids, so. Ano yan, sir? Sariling breed mo na? Breed ko to. 2014, MacArthur Clacker namin ni Esing Dalubasa. Ako nag-breed, siya naglipad. 77th place. 540 ang speed nito. Nung panahon na yun, marami nag-pluck na MacArthur. Ayan. Pero ang gandaan dito, off-color na nanalo. Oo nga. Anong mga naging achievements ng ibon na yan? Bukod sa MacArthur Clacker? Marami. MacArthur Clacker siya. Second kalbayog to. Tapos, yung mga naging anak nito, nagpupuling winner, nagsusuperset winner. Tapos ito lately, yung full sibling niya, the next year, 2015-2016, nag-MacArthur finisher. Tapos after nun, yung anak niya na, nag-second kalbayog, nag-champion ng Sorsogon kay Ex Machina. Tapos, ngayon tayo, yung mga anak niya, nag-complete locking ng South sa atin, 2 taon, hindi pala magkasunod kasi may 1 taon tayo na hindi tayo nakapag-complete locking. Tapos, tag dito, anak din niya yung Tacloban champion natin. Tumakalapad yung T-boy nito. Winner na, tapos producer pa ng mga winner. Kaya ako, winner ko, pwede na rin maging producer. Yun naman ang ko, hindi yung pagka-winner, may good flyer, good breeder. Para sa akin, may ganun, pero hindi ko siya alam. Kasi lahat ng winner ko, binibreed ko. Tapos nakakapag-produce din naman. Para sa akin, kasi pag tumawid ng dagat yung anak, may chance na yun. Kasi nga, pwede mo naman galingan yung pagsistema mo para manalo kumbaga minsan, hindi lang sa ibon yung pagkukulang, maging sa player sa naglalaro din, no? Yun. Kasi, hindi naman yan pwede mag-toss na mag-isa Hindi naman yan pwede umalis ng loop nyo, tapos itutoss ko yung sarili ko. Hindi naman ganun. Nasa nag-iibon din yan. Tama si Master Ray. So, dapat ikaw magaling. Magaling ibon, magaling ka rin. Kasi nangyayari, no iba, hindi, magaling ibon ko, mahal bili ko dyan. Ganito, ganyan. O minsan, nasa yun na yung bloodline. Kung mag-training ka, kung kinakatamaran mo pa, o busy ka, wala kang pumanap ng tao para mag-training para sa'yo, walang mangyayari. Kasi, ako, sabi ko nga, di ba, parang atleta nga, kailangan lagi yan lumilipad. So, yun ang dahilan ko doon. Hindi naman pwedeng lumabas siya. Parang itong mga ibon ko dyan, lalabas, maglalakad, papunta sa truck, kasakay siya sa truck. Hindi ganun.
kailangan ikaw bilang puncher, gumawa ka ng paraan na mai-training sila para yun ay ipanalo nila yung sarili nila. Kagaya nito, yung mga ibong ko, tinitraining ko yan. Alam ni Press Money yan. Araw-araw ako nag-training sa kanila. O ngayon, nung manalo, pwede natin sabihin na pinaghirapan din natin yung panalo, hindi lang ibon. Kasi kahit tayo, tinutukan natin eh. Tama nga naman. Maraming Oo. salamat, sir. Tapos, sir, ikaw pala, nung pinagbabatayan mo sa breeder mo, yung pagpaparisen, Para sa akin, meron na kasi ako mga proven. Let's say, for example, Palaspas PI line. So, kukuha ko ng, kung nag-inbreed ako ng PI line, nag-inbreed ako ng Palaspas, pinagparis ko, dalawang inbreed. may chance na, kasi, ito, kaya ko inbreed to kasi meron akong mga kamag-anak to, PI line. Kay Idol Chitsulayo, kinuha ko naman dyan, 3. 2 lalaki, 1 babae. So, pwede ko i-line breed yun. Yung magiging anak nila, ipapares ko sa anak nitong kabila. So, pag pinares ko, para sa akin, yun na yung combination ko. So, pwede ko siyang ulitin. Same thing with kay Press Money Zamora. Kay Press Money Zamora, wala akong pandukto kasi puro henon ang kuha ko sa kanya. So, kung gusto nyo rin, kuha kayo sa akin ng PI line, kuha kayo kay Press Money ng pangdukto, pang pares. Ganon. Pero ngayon, ang pinangawa ko kasi marami ako winner, yung combination ko ng Palaspas saka ng PI line. Kumbaga sa bloodline ka na base, sir. Sa bloodline ako nabase, tapos gut feel din. Pagka alam ko na yung bloodline, nakita ko, example ito. Ito yung White flight. white light. Anak nito yan. Good. Ito yan. Anak nito sa kapatid niya. Yung Tacloban finisher ko noong una, ayan yung anak. Ngayon, ayan, pinares ko yan sa Raffle Bird. Kaninong ibon naman yung narapol mo? Yung Raffle Bird namin sa ARPCI, pinares ko siya. Nalimutan ko yung pangalan ko sino kasi nagpa-raffle na si Press. Nakuha ko yung maliit na ibon dito. Alamin ko pa nga kung sino kasi, ayan Hindi mo alam bloodline. Hindi ko alam bloodline. Raffle Bird ko yan sa ARPCI. Ngayon, naghanap ako ng medyo maliit kasi medyo maliit na kakto. Pinares ko sila. Ngayon, pinares ko sila. Ang naging anak nila, yung overall ko ngayon sa BBCR, overall siya pero hindi kasi siya nag-lock ng Kalbayog. Hindi din siya nag-lock ng Tacloban pero finisher siya ng Tacloban. Kinarga ko na MacArthur na wala. Pero overall yun sa running third overall yun nung third lap. Kung nag-lock, no? Kung nag-lock sana siya ng Kalbayog, malaki na chance niya sa overallan. Ngayon, hindi siya nag-clock. Ngayon, yung tapos sabi ko, wala ng Tacloban. To umuwi ng Tacloban. Na-condition ko pa, kinarga ko ng MacArthur pero hindi pa umuwi. Yun. Ayan yung tatay, yun yung nanay. Ito, mga kalapad. PI line yan PI line. Yan. Kaya pala nagkaroon ka ng interest na alamin yung kung kanino yung narapol mong bird. Oo, ngayon, alamin ko pa kay Press Money, pati yung band number. Kasi siya, hindi pa din daw niya makabisado. Kasi, nung panahon na yun, parang, Raffle Bird. O, sige, magpaparaffle, si ganyan. O, yun, parang ganon. Awarding, no? Sabi ko, sige, nung nakuha namin yung ibon, maganda yan, maganda hipong, maliit. Ngayon, pinari ko. Kaya ngayon sila nakapahinga, ibibreed ko ulit yan, yung dalawa. Ayos, abangan natin mga kalapad yung magiging anak ulit nito. O, yan. Pinares ko muna siya dun sa producer ko na Palaspas. Yan, pinares ko yan sa producer ko Palaspas. Nakuhanan ko ng 2 anak. Ang 2 clutch. Ngayon, pinagpahinga ko na ng 15 days. Papares ko sa dati niyang kapares. Ganun ka dito, sir, pagkagaling sa breeding, 15 days ang pahinga. 15 days ko pinapahinga. Yun ang pinakang recommended. Yun ang tingin ko. Na kasi kagaya niya, titignan ko muna kung, kasi baka hanapin pa nila yung dati nilang kapares Gusto ko parang relax na sila. Parang ganyan, relax na siya. Tapos pina-observa ko, maayos kumain. Kaya relax na siya. Ngayon relax na, sabi ko, pwede na. Diba? So, yun yung mga natin. Kanya-kanya observation yan. So, nag-iibon marami naman. Ganyan. Tapos ngayon, yung may bago akong generation ng breeder, ayan yung malaki. Ito, ang laki mga kalapad. Ang laki, diesel. Ang laki. Kaya naman siya lumaki kasi ang tatay niyan, si Ultra, yung complete laki kong South na Grisel. Ngayon, yung nanay niyan, si Cindy 52, magkapatid, full sibling. Parehas complete laki, pinagpares ko, yun ang lumabas. Ang laki. Kasi ganun daw yan kapag inbreed, may lumalaki, may lumiliit. So, yan yung next generation breeder ko. Same siya ng Palaspas PI line. So, ibibreed natin yan. So, ito, pag ginawa ka mo to, nasabi nga ni Sir Russell, bangkain siya Kaya nung pina-check ko, Oo nga mga kalapatid. parang payat,
Oo nga, grabe Bangkain. katawan mga kalapatids. Ang nipis. Magkain. Saka Pero MacArthur Clark, no? hindi, pero ito, nagma-muscle wasting na to kasi, ano to eh, right now, parang 12 years old. Pero nung nilalaro, hindi ka ng katawan. Hindi pa. Ah, akala ko gamit mo din yung Oo. art of feeding, sir. Ay, Eh. hindi ako gumagamit nun. Ito, yung ibang mga ibon ko, bangkain din, pero hindi ganito kalalim. Yan. So, yun na, sa pang turo sa akin si Russell, dahil ngayon katawan ng ibon natin, medyo hawakan mo yung parang blade niya dito, yung deep kill kung tawagin. Kumuha ako ng ibon ng mga bilugan. Ayan, yung mga nakuha ko kay si Russell na drapa. Ah, tsaka yung Taiwan bird, no? Sa yung Taiwan bird. Yung Taiwan bird, pag ginawa ka mo, sobrang laki ng katawan. So, pag pinaris natin, tingnan natin magiging result. Ah, kumbaga gusto mo mas ma-improve yung katawan Oo, mo, sir. ma-improve. Kasi nga, nagtanong-tanong tayo sa mga idol. Sabi niya, kung may ibon ka ng dumudulo, may pamilya ka na ng ibon na dumudulo, ang gawin mo, humanap ka ng pang-infuse na babagay. So, yun ang ina natin. Kumukuha tayo ng babagay na infuse dito. Yun, maraming salamat, sir. Eh, sir, pagdating pala sa Inakay, sir, ano mga gamit mong supplements? Supplement ko, tinuruan ako ni Sir Russell, pwedeng painumin ng breed tonic. Tapos, ang ano ko, lahat naman sa tubig lang, halo ko sa tubig. So, ginagamit kong Probiotic Smart Pro. Kay Sir Russell din yun, siya nagturo. Yun yung base, powder base siya. Yung ginagamit sa Alegre OLR, kaya maganda yung mga dumi. Tapos, yun, saka yung multivitamins. Tapos, sa Inakay, paminsan, nagpapasubo ako ng digestion. Pero depende, pagka parang may nakikita eh. Para sa akin, hindi ako susubukan. Oo, maraming salamat, sir. Eh, sir, ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili nung gagawin nilang materyales pagdating sa breeding? Pag kumuha kayo ng materials pagdating sa breeding, syempre unang-una, huwag niyo tingnan agad yung kalapati, tingnan niyo yung kausap niyo, yung may-ari ng loft. Kung gusto niyo hindi muna kausapin, tingnan niyo muna yung loft niya, yung prior loft niya, yung breeder's loft niya, tingnan mo yung sistema niya. Kahit di ka magsalita, tingnan mo lang. Pag nakita mong mahal niya yung ibon, tinututukan niya yung pag-aalaga sa ibon, talagang binibigay niya lahat ng kailangan ng ibon, maayos na fancier yun. Pwede ka nakuha. Tapos siya kanya ka na magpapares. Sabi mo, ano bang magandang magkapares? Kasi mas kabisado niya yun. Tapos pag kumuha kayo ng ibon doon na rin kayo magpaturo ng sistema. Kasi parang kaya, example sa akin kayo kumuha, kaya ko kayong turuan kung paano ko sistemang ginagamit ko sa ibon ko kasi nagagamit ko siya, so alam ko paano gamitin. So ganun din, pag kumuha kayo sa mga fanciers na nag-iibon, magaling mag-ibon, nananalo, sa kanya na lang kayo magpaturo. Paano bang magandang diskarte sa ganito sa ibon mo? Kasi minsan alam nila yung kung kailangan ba early maturing, late maturing, ganun kasi. Parang ako, kapag kinunong nyo ako, yung akin, minsan nananalo ng yung iba late maturing, yung iba early maturing. Pero kadalasan, kahit habol lang, kaya na pinakita ko sa inyo, late breed, nanalo pa. Tapos titignan ko rin yung ibon ko bago mag-molt, parang na-observan ko, alam ko na rin kung gaano katagal siya bago mag-molt. So, doon ang dapat, ha? Oo, maraming salamat, sir.